Inugurian siyang galing ina ng katipunan at tinawag din siya na ina ng revolusyon. Mahirap po dahil gasera lang pong ginagamit namin sa gabi dahil wala po kaming ilaw dito. Kung may sinag pa po ng araw, nag-aaral pa po ako at nilalapit ko na lang po yung gasera para makabasa po ng maigi. Kung parte po sa mga ganun, naiisip ko po, kapag mas nag-aral pa po ko ng mabuti, mababago ko pong buhay namin. Ito ang batang si John Gabriel Rapper ng Leso Aklan. Nag-aaral siya dito sa Bulwang Elementary School. Kumakailan lang, binigyan niya ng malaking karangalan ang Aklan dahil siya ang nagkamit ng second place sa buong Region 6 sa Regional Festival of Talents, Heograpiya at Kultura Quiz. About po siya sa kasaysayan, Heograpiya Quiz Bee, sir, na ginanap noong last June sa Iloilo po. Ito po yung about sa more on Quiz Bee po siya sa Araling Panlipunan. So sa whole Aklan po, siya yung po yung nanalo sa Quiz Bee, kaya siya po yung pinadala sa Iloilo. Oo. So isa lang siya representative? Opo, sa whole. Kasi first place lang po dinadala sa Iloilo eh. Okay. Kaya siya po yung dinadala. Sa R-Foot kasi na yun, sir, whole Region 6 yung kalaban niya. So meron pong 6 siyang kalaban. Bali sa R-Foot po, pang second po siya. Then may mga kasama din po siya, pero iba-ibang kategory po. Pero siya lang yung dinali ng Aklan for Quiz Bee. Sa likod ng tagumpay na ito ni Gab ay may kinakaharap pala siyang problema. 3 taon na raw silang walang kuryente at tanging gasira lamang na ito ang ginagamit sa gabi. Ang kaisipang ito ay nakarating sa ating bansa ng buksan ng Pilipinas sa pandaigdigang pangangalakal noong 1834 hanggang 1873. Last year po akong advisor niya yung... Ang mga guro ni Gabriel saksi sa pagsisikap nito. Ang una kong napansin sa kanya ay talagang matiyagang mag-aral. Kung tapos na yung klase namin sa hapon at wala pa yung papa niya na sinusundo siya na isang tricycle driver, napapansin ko na habang naghihintay siya sa kanyang papa ay sumusulat siya ng kanyang mga assignments, ng kanyang mga lectures. So napansin ko habang nagsusulat siya o gumagawa ng mga gawaing bahay, bakit Gab dito mo ginagawa yan? Hindi sa inyong bahay. Sabi niya, teacher, wala po kasi kaming ilaw. Yung ginagamit lang namin ay kandila minsan o kung minsan daw ay gasera. Si Gab po, siya yung type ng student na madaling turuan po. Then parang kapag tinuturuan mo siya, nakikinig, then magpo-focus po siya kung ano yung sasabihin mo. Then kapag may na-encounter po siya na mga words na ay bago lang sa kanya, agad niyang isusulat. And even sa mga advisor and teachers niya po, is magaling po siyang type of student. Siya ay gumagamit lang ng gasira? Opo. Po ba yun? No? Yes, sir. Gumagamit lang po siya ng gasera. So kapag, kunyari po, and then po yung klase namin every 4 p.m., before po siya yan pumunta sa akin, tinatanong ko yan kung may assignment ka na ba, Gab? Oh, sure. Tapos ay, sasabihin niya, pwede man ma'am nga, hindi na ako lang ansiran sa amon. Tapos ay, paano makondo na waka mo itano, kuryente. Hay, bananay, ando na lang mananakon, chair obra kon, okay lang. Kasi ma-review din, mo. Pero mabuhay. Kailan nyo ma'am nalaman na si Gab ay ganun ang sitwasyon nila? Matagal na po kasi parang nagka-problem po kasi yan sila. Bale, pinuntahan po, nag-home visitation po kami doon ng mga teachers. Pero di pa ako nakasama. Tapos nalaman po namin na wala silang power. Mag-3 years na po. Dahil dito ay nag-ambagan raw ang mga guro para makapagbigay sila ng solar light sa bata. So, doon nagsimula, nag-usap-usap kaming mga teacher at yung advisor niya na si Ma'am Jinky, noong grade 3 ay binilhan siya ng solar. So yan ang ginagamit niya Opo. po ngayon? So ano po ang masasabi ninyo na sa mga kabataan na gawin sana nilang inspirasyon o si Gab? Oo. Si Gab, ipinapakita niya na kahit mahirap ang kanyang buhay na pinagdadaanan sa kapalit ng mga mararangyang buhay katulad ng kanyang mga kaklase, ay pinagsusumikapan pa rin niyang mag-aral. In spite of everything na mahirap talaga. Siyempre, imagine mo, mag-aaral ka sa gabi na walang kuryente,
magtitiis ka sa madilim na gasera at kung minsan daw ay hindi niya natatapos dahil nga po kung minsan nawawalan ng gas. Yun. Ano yung unang naging reaction mo personally nung nalaman mo na sa panahon pala ngayon may bata pang nagagasira? Nung sabihin niya sa akin na ganyan daw yung kanyang ginagamit sa bahay, nagulat ako. Sabi ko, bakit walang kuryente? Ay, sinabi niya na hindi daw sa kanila nakapangalan yung kontador. At before pa yung kontador na yun ay may mga babayarin. Kaya hindi pwedeng bayaran nila dahil hindi naman sila yung nagkonsumo noon. At mahirap naman yung buhay nila. So, sabi ko, kung ganyan, Gab, na wala kayong kuryente sa bahay, maigi na habang wala pa si papa mo, gawin mo na lahat. At huwag mong dalhin yung mga aklat mo. Kasi si Gab, lahat ng aklat talaga, binibit-bit na tuwing hapon, kaya't napakabigat yung dinadala niya pauwi sa bahay at ibabalik na naman niya kinabukasan. So, sabi ko sa kanya, lahat ng mga pwede mong magawa, iwanan mo na dito kung tapos na, para konti na lang yung dadalhin mo sa bahay. Bilang officer in charge of Bulwang Elementary School, kami gidhay malipayon sa achievement ni John Gabriel Rapper kasi bisan papaano o kapobrehon sa atong sa andang pagpangabuhi hay roo nga hay nagatutom gihapon para maabot gid na naraan nga ambisyon. Bisan wa sandait anong nirait power o kuryente sa anda still na napapadayon naghihapon daan nga pagtuon kasi iabi sa eskwelahan nakikita gid namon daan karon nga pagka matutom kasi kung tapos yung taraandang klase karon iya gid aron hasta alas 6 sigit araan karon nga review sa anang mga assignments siga ng ubra so doyon kay Gab iya gid kami nga mga maestra nagasuporta kimo para maabot gid nimo ri imo nga handom hasta sa hulihi ag makagraduate kaya sa Bulwang Elementary School. At para lubos nating makilala ang batang si Gab, binisitahan namin siya ngayong hapon. Good afternoon. Ako si Kapobreng Hilario. Kumusta ikaw, Gab? Okay man, sir. Marunong ikaw magtagalog? Okay. Okay, sige. Ikaw ay may achievement sa sa Bulwang Elementary School. Kumusta ikaw? Congratulations muna sa iyo. Kumusta ikaw ngayon? Okay man, sir. Anong pakiramdam mo na ikaw ay nanalo sa Quiz B sa regional? Masaya po dahil nagbunga po ang lahat ng kahirapan at pagtsatsaga namin ni Ma'am Gypsy. Ikaw, Gab, dito sa lugar mo, paano ka nag-aaral? Lalo na sa panahon ng gabi. Mahirap po dahil gasera lang pong ginagamit namin sa gabi dahil wala po kaming ilaw dito. Bakit wala kayong ilaw? Wala kayong kuryente? Bakit? Ano nangyari? Dahil di po namin kaya yung requirements po dito sa buwis na maabot po kasi ng mahigit 12,000 Yung babayaran? po. Kung sakaling ibabalik yung inyong kuryente? Opo. So mga ilang taon na ikaw na walang kuryente? Magti 3 years na, sir. 3 years na? Oo, sir. So anong grade pa lang ikaw noon? 3 years na, no? Ngayon ay anong grade ni mo ngayon? Grade 5, sir. Grade 5. So grade Incoming grade. grade 2 pa lang wala na ikaw kuryente. Oo, sir. Grabe, no, yung pinagdadaanan mo. So paano pagka gabi at anong ginagawa mo na para makapag-aral ka ng mabuti? Sa umaga pa lang siguro nag-aral ka na. O paano? Ikwento mo sa amin. Kung may sinag pa po ng araw, nag-aaral pa po ako at nilalapit ko na lang po yung gasira para makabasa po ng maigi.
So, digas talaga, literal na digas, ano? Oh, sir. Okay, Dar, baka may tanong ka. So, paano yan? Paano mo ginagawa yung mga assignment mo? Kung minsan, sir, kung hindi pa ako na susundo ni Papa ko, nagawa ko muna po sa school yung mga assignment ko po na hindi ko po magawa sa bahay. So, sinusundo ka ni Papa mo doon sa school dahil ang Papa mo ay nagbabiyahe raw ng tricycle? Opo, sir. Sige. Ilan kayong magkakapatid, Gab? Sa biological father namin, sir, 2 po kami magkapatid, tsaka may half-sister po ako sa stepfather ko, sir. Tuwing nakikita mo ang ibang mga tao, mga bata na sila ay mayroong kuryente, kaya dito man sa inyong baryo, parang kayo lang ang walang kuryente. Anong nararamdaman mo? Masaya pa rin po, sir, dahil naintindihan ko naman kung bakit po kami walang kuryente. Anong naiisip mo kapag ka ang iba maliwanag tapos sa inyo ay sobrang dilim? Kung parte po sa mga ganon, naiisip ko po, kapag mas nag-aral pa po ko ng mabuti, mababago ko pong buhay namin. Grabe, nakakaiyak naman yung mga sagot mo na yan. No? Talagang ano. So paano ba? Ang solar sa iyo, solar light makakatulong sa iyo. Opo, sir, dahil may ilaw po pa po kami dito. Mas maganda po yung review ko po. Dahil mas maliwanag po. Gusto mo bilhan kita ng solar? Solar light. Pupunta tayo sa Makato, sa Welcon. Magbili tayo doon. Bilhan kitang solar light, ano? Para meron ikaw, for the meantime, na hindi pa natin masolusyonan yung kuryente mo. Sana, no, kung nanonood yung mga taga-Akelco, baka pwede nila itong matulungan si Gab na mai-reconnect nila yung kuryente. Ano, kung nanonood sila. Okay. Sige, saan yung isang mic natin? Hawakan mo tayo, no? Ako na ba? So ito kasi, mga kapobre, mas nabibilib tayo sa ganitong sitwasyon na bata pa. Ilang taon na ikaw? 11 years old, sir. 11 years old. Na grabe yung sagot niya na mas mababago pa niya ang buhay nila kung mag-aaral siya ng mabuti. Sabi mo kanina. Sir. Oo. Sino ang inspirasyon mo? Bakit mo pinagbubuti ang iyong pag-aaral? Ang pamilya natin, sir. Pamilya mo. Oo. Ano ang mensahe mo sa mga bata na mga katulad mo, mga estudyante? Kasi maraming mga bata ngayon, may mga cellphone sila, kompleto sila sa mga gadgets, may ilaw, may ganyan, pero ikaw wala. Anong masasabi mo doon sa mga bata na iba? Na may kompleto sila pero parang tamad sila mag-aral. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga bata pong katulad ko, sana po pakinggan po sasabihin ko, ang gadgets po ay malaking impluwensya at may malaki ang pagbabago kung lagi natin itong gamitin. Kung maaari po, sana po iwasan muna natin po ito at mag-aral po tayong mabuti bago natin ito atupagin. Dapat tama lang paggamit, ano? Sige, Gab. Congratulations sa iyo, ha? At mayroon kaming ibibigay sa iyo. Ayan. Ito ay galing rin sa mga sponsor namin, pero ibibigay namin ito bilang regalo sa iyo, ha? Galing ito kay Ma'am Olivia, pakiabot Kuya Arnel. 2,000 ito ibibigay namin. Ito ka ba? 1,000, 2,000. Thank you, sir. Okay. Si Ate Olivia po ang pasalamatan mo, si Ma'am Olivia Padilla. Salamat po kay Ma'am Olivia Padilla nga
nagbigay po sa amin ng 2,000. Malaking tulong na po to para sa amin. Gab, babalikan kita mamaya. Dadalan kitang solar light. Pupunta ako sa Wilcon. Hanapan kita doon ng matibay, maganda na solar light ha, na magagamit ninyo. Sige ha. Salamat, sir. Opo, welcome. Bilib na bilib ako sa iyo dahil sa tagal kong paglilibot dito sa Aklan, ngayon lang ako nakita ng ganitong bata na mayroong dedikasyon talaga. Grabe ang dedikasyon sa pag-aaral. Bihira ng mga bata na nagatiis sa mora nga nagakingki. Anda karang ginagamit, gasira ang ginagamit. Kaya para makatulong kami sa iyo, babalikan kita mamaya, bibilhan kita ngayon na mismo ng solar light ha. Maraming salamat, sir. Sige, welcome. Yan, maganda. May nabili ako dito. Dinala ko sa Mindoro. Mahal pala, no? 2,000 ito, oh. Ito, 1,009 plus. Pagkano ito? 1,979. Ito ba yan? Oo. At tape na po sa likod. Ilang oras man niya magagana? Dapat. Pero dapat sir sa loob sa tapos sa labas yung tape. Oo, dapat. Parang hiwalay. Ganito, oh. May, parang hiwalay ba? Saan ba dito? Gusto ko hiwalay. Parang doon sa bahay ko ba? Yan. Pila na tayo, sir. Magkano yung ganyan? Ha? Kasi ko lang ito sir. Kung magkano, no? 2,000, 3,000 na yan, no? Magkano yan? 2,795 po. 2,795. Oh, so okay na yan. Mayad pa kara may kahayag, no? Ayan na, maganda na. Ayun. Hayag yan ng 24 hours, sir? Ng hanggang umaga pala? 12 hours? 24 hours. 24 hours gate? Up to 24 hours po. Uli. Okay na po. Ayun. May liwanag ang buhay. Basta may solar, may liwanag ang buhay. Solar na. Bili na ng solar dito sa Welcome. Bro, bit-bit na ni Ate Prese yung dala natin na solar. Sinusubukan natin ngayon, mga kapobre, na tawagan yung taga-Akilco. Libreng kuryente. Kasi tinap nila ako dati na may libreng kuryente para sa mga tao. Pagpapakabit ng kuryente na totally kuryente ang libre. Nagdaog sa regional quiz B, as in nagakingkila ta imaw. Pobre gid Narinig nyo yung sinabi ng taga-Akilco? Anong reaction?